Sa pawan sa Titan, Joshua Monson nagpatalo na naman. Calvin Abueva dismayado at gusto na umanong magpa-trade. At Coach John Cardel malapit nang masibak sa Titan Ultra Giant Racers. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mo kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Ito ang isa sa mga huling tira ni Joshua Monson sa laban ng Titan Ultra Giant Racers at NLEX Road Warriors, kung saan lamang ang NLEX ng 3 kontra Titan at meron pang 53 seconds sa game clock ng 4th quarter at 13 seconds naman sa shot clock ng Titan Ultra Giant Racers. Sa play na to ay tipong mag-a-isolate itong si Joshua Monson at mukhang hahanap ng paraan para makatira ng isang magandang basket o kaya ay sumalaksak para sa isang quick 2. Pero nagulat na lang lahat, lalo na ang kanyang mga kakampi nang bigla itong tumira ng isang napakalayong 4-point shot na nagmintis naman. Dito na nagumpisa ang unos para sa Titan Ultra Giant Racers, dahil mula dyan sa tira na 4-point shot ni Joshua Monson ay hindi na sila nakabangon sa kanilang laban sa last 2 minutes kontra sa NLEX Road Warriors na ikinatalo nga ng kanilang koponan. Maaaring mataas ang kumpiyansa ni Joshua Monson sa kanyang sarili, kaya bigla na lamang niyang tinira nang makita niyang open siya at malayo sa kanya ang kanyang bantay na si Robert Bolick na naipit sa screen ni Calvin Abueva. Maganda nga sana kung pumasok yung 4-point shot na yan ni Joshua Monson, dahil lalamang na sila sana ng 1 punto kung nagkataon. Pero dahil hindi prepared ang kanyang mga kakampi, dahil na rin sa biglaang tira na yan ni Joshua Monson mula sa 4-point area, ay hindi nga nila na box out ng mabuti ang kanilang mga bantay. At ang masama nga nun, pagka-rebound ng NLEX Road Warriors ay naipasa kaagad ang isang outlet pass kay Dominic Fajardo para sa isang fast break na lalong naglubog sa Titan Ultra Giant Racers 88-83. At magmula nga noon, hindi na nakabangon pang muli ang Titan Ultra Giant Racers at nagkaroon pa ng isang panibagong broken play bago tuluyang iselyo ng NLEX Road Warriors ang kanilang ika-6 na panalo sa ongoing All-Filipino Cup. Maraming nadismaya dito kay Joshua Monson dahil biglaan nga umano ang pagkatira nito ng 4-point shot dahil 13 seconds pa ang natitira sa kanilang shot clock, at maganda nga umano siguro kung bahagya na lang itong lumapit para sa 3-point area para tumabla, o kaya nga sumalaksak na lamang sa loob para sa isang quick 2 para maging 1 punto na lamang ang kalamangan ng NLEX Road Warriors. Ito ang pangalawang pagkakataon na masasabing nagpatalo na naman ng laban itong si Joshua Monson para sa Titan Ultra Giant Racers, dahil na rin sa maling timing at maling desisyon na ginawa nito. Sinasabing ikinadismaya naman ang gusto ni The Beast Calvin Abueva, dahil abot kamay na nga sana nila yung pwedeng mangyari na makadikit sila at magkaroon ng mataas na tsansa na manalo. Pero dahil nga sa biglaang tira na yan ni Joshua Monson mula sa 4-point area ay biglang naglaho ang pag-asa nilang manalo sa laban nila kontra NLEX Road Warriors. At dahil nga sa sinasabing inadvertent 4-point shot na yan ni Joshua Monson na kung pumasok sana ay lalamang sila ng 1 punto, at ang nangyari nga ay hindi pumasok na naging daan para lalo silang malubog sa kanilang laban at natalo nga sila, ay lalo lamang sumakit ang ulo ng kanilang head coach na si Coach John Cardel, na ang buong akala ay makakabangon na mula sa napakasakit na bangungot na pagkatalo nila kontra San Miguel Beermen, kung saan tinambakan sila ng hanggang 41 points na masasabing pinaka-lopsided loss ng Titan Ultra Giant Racers sa kanilang ongoing All-Filipino Cup sa PBA. Dahil hindi naman ang galing sa timeout ang play na yon mula kay Joshua Monson, ay buong tiwala lang umano si Coach John Cardel na alam ng kanyang mga players, lalo na sila Calvin Abueva at Joshua Monson, kung paanong gagawin kapag ganyang endgame situation na ilang beses na nga nagiging mailap ang panalo para sa Titan Ultra Giant Racers. At dahil sunod-sunod na nga ang pagkatalo ng Titan Ultra Giant Racers ngayong ongoing All-Filipino Cup, ay napapabalita nung matalo pa lamang sila kontra San Miguel Beermen ng 41 points, ay mukhang last conference at muling masisibak na naman sa pwesto na pagiging head coach itong si John Cardel, ngayon naman dito sa Titan Ultra Giant Racers. At napapabalita nga ngayon na ang papalit dito kay Coach John Cardel bilang head coach ng bagong koponan sa PBA ay isa ring dating player ng dating prangkisa
kung saan nabili nitong Titan Ultra Giant Racers ang kanilang kupunan. At yun nga ay ang Global Port Batang Pier. Isa umano sa mga dating player nila na hindi naman nagtagal sa kanila, pero masasabing isa sa mga best players at point guards na nagkaroon ang Global Port Batang Pier franchise. Kung tutuusin, marami rin naman ang nagulat ng i-appoint bilang head coach ng Titan Ultra Giant Racers itong si Coach John Cardel bago pa man magumpisa ang ongoing All-Filipino Cup ngayong 50th season. Buong akala na nakararami ay si Coach Bonitan pa rin ang magtitimon para sa nasabing koponan, pero bumaba ito sa pagiging isang team consultant at kanilang ang in-appoint itong si Coach John Cardel. Sa ating palagay ay okay naman sana itong si Coach John Cardel. Mahina lamang talaga ang kanyang kupunan at kulang na kulang sa big men. At sinasabing ginagawan lang niya ng paraan kung paano sila po pwedeng manalo sa ganitong klaseng lineup. Marami nga nagsasabi na kahit sinong ilagay mo sa pwesto ni Coach John Cardel, kung ganyan din lang kahina ang lineup at kulang na kulang sa big men, ay talagang walang mararating ang kanyang kupunan na Titan Ultra Giant Racers. Pero dahil management decision nga umano na hanggang ngayong ongoing All-Filipino Cup na lamang itong si Coach John Cardel at meron na nga umanong mga lumulutang na pangalan na papalit sa kanya bilang head coach. Isa na nga doon yung dating player ng Global Port Batang Pier na isang point guard na hindi rin naman nagtagal sa kanilang kupunan at agad din bumalik sa dati niyang team na championship contender at marami nang napatunayan sa PBA. Meron din lumulutang na pangalan na dating coach ng isa sa teams ng SMC na sinibak sa kanyang pwesto dahil hindi niya madala sa championship at sinasabing nakachamba lamang noong 2018 ang kanyang huling kupunan kung saan ito ang head coach. Dahil na rin umano sa kanyang playoffs experience at masasabing kaya ring humandle ng isang mahinang kupunan dahil nanggaling din ito dati sa farm team ng SMC na Terra Firma Jeep na nooy Kia Picanto ang pangalan. Isa rin sa mga problema ng Titan Ultra Giant Racers ay kahit nga napakaganda ng ipinapakita nitong si Joshua Monson na nag-a-average ng mahigit 20 puntos kada laro, ay yung mga late game wrong decisions umano nitong si Joshua Monson. Dahil sa dalawang games nila na muntik na sana silang manalo o abot kamay na nga nila yung panalo noon kontra Rain or Shine Elasto Painters dahil sa maling timing at maling desisyon nitong si Joshua Monson, ay natalo nga sila sa isang panalo na sinasabing dapat sa kanila kontra Rain or Shine Elasto Painters. At sa huling laban nga nila kontra NLEX Road Warriors ay muli na namang inilagay ni Joshua Monson sa kanyang kamay ang kapalaran ng Titan Ultra Giant Racers sa crunch time, kung saan tumira nga ito ng inadvertent 4-point shot na nagmintis na siyang pinagmulan ng sunod-sunod na kabiguan sa mga defensive at offensive plays ng Titan Ultra Giant Racers kontra sa laban nila kontra NLEX Road Warriors na nagtapos sa pagkatalo ng kanyang kupunan. Marami nagsasabi na maling-mali umano talaga ang ginawa nitong si Joshua Monson dahil po pwede nga sana silang makadikit noon o kaya man lang ay makatabla sa NLEX Road Warriors kung tama lamang ang kanyang naging desisyon at hindi basta-basta tumira ng isang inadvertent 4-point shot. Kitang-kita rin na maging itong si Joshua Monson ay parang nagsisisi kung bakit niya itinira ang nasabing inadvertent 4-point shot na naging dahilan ng pagkatalo ng Titan Ultra Giant Racers. Nasayang tuloy ang napakagandang performance niya mula first quarter hanggang sa kalagitnaan ng fourth quarter, kung saan naging maganda ang tandem nila ni Calvin Abueva mula sa depensa hanggang sa opensa. Marami tuloy ang nakakapuna na parang nagsasapawan sila ni Calvin Abueva, lalo-lalo na umano itong si Joshua Monson pagdating ng crunch time sa kanilang koponan. Kung ibinigay daw sana ni Joshua Monson ang bola kay Calvin Abueva at hinayaan ito na mag-create para sa kanyang sarili, ay baka iba pa ang nangyari. Kahit na matalo umano ang Titan Ultra Giant Racers, ay hindi ganun kasakit ang kabiguan na nakuha nila mula sa NLEX Road Warriors. Kilala si Joshua Monson bilang isang magaling na defensive at offensive player at isa sa mga masasabing pinakatitingala ngayon na two-way player sa PBA. Pero dahil nga napunta ito sa isang kupunan na hindi naman nagpapanalo noon pa nung naandun pa siya sa Northport Batang Pier at nung kanyang rookie year sa Terra Firma Jeep, ay sinasabing hindi talaga ito sanay sa mga crunch time. Kaya hindi pa nito sigurado alam kung paano magpanalo ng isang kupunan.
At kahit nga sabihin mo na practice makes perfect, sa mga ganitong sitwasyon na kinakailangan na manalo ng Titan Ultra Giant Risers dahil nasa ilalim nga sila ng team standings, ay mahirap pagpraktisan ang mga endgame situations na kagaya ng ganito. At siguro'y dapat niyang ipagkatiwala sa kanyang kakampi na mas veterano at mas alam ang gagawin dahil sa rich playoffs experience nito. At yun ay walang iba kundi si Calvin Abueva. Dahil sa ginawang play ni Joshua Monson na tumira ng isang inadvertent 4-point shot, ay dismayado itong si The Beast Calvin Abueva. Hindi dahil sa pwedeng ipasa sa kanya, kundi dahil napakahaba pa umano ng oras na meron pang nalalabing 13 seconds nang bitawan niya ang nasabing 4-point shot na hindi naman pumasok. Marami pa sana na pwedeng mangyari sa loob ng 13 seconds kung saan pwede nga silang tumabla o pwedeng dumikit man lang ng isang punto. At hindi nga raw advisable yung ganong kalayong tira dahil mahaba pa rin naman ang oras kahit na mamintis niya ngayon, dahil meron pang 53 seconds sa 4th quarter ang nalalabi nung mga oras na yun. At dahil ilang beses na itong nangyayari sa Titan Ultra Giant Risers, ang pakiramdam nga umano ni The Beast Calvin Abueva ay nangihinayang ito sa mga nangyayaring maganda sa kanila mula 1st quarter hanggang sa kalagitnaan ng 4th quarter. At pagdating nga umano ng last 6 minutes ng ball game ay tsaka sila nagko-collapse na nagre-resulta ng kanilang pagkatalo. Sinasabing yan ang resulta kapag puro bata ang mga players ng isang koponan na kagaya ng Titan Ultra Giant Risers at walang mga playoffs experience na dinadala ngayon ni Calvin Abueva sa nasabing koponan. Pero kung hindi naman daw siya ang hahawak ng bola pagdating ng mga ganong sitwasyon at magkakanya-kanya sila, ay talagang wala umanong mangyayari sa kanilang koponan kundi tuloy lamang sa kangkungan. At dahil nga sa pagkadismaya ni The Beast Calvin Abueva ay sa kanyang mga gestures at pati sa mga pananalita niya, ay para ba itong nagpapahiwatig na gusto na nitong magpa-trade sa ibang koponan kung saan mananalo ulit siya, dahil simula nang magpa-draft ito sa PBA hanggang sa huling season niya sa Magnolia Chicken Templados Hotshots, ay kahit na sabihin mong iisang beses pa lamang ito na nakapanalo ng championship, ay hindi naman ito halos nawawala pagdating sa mga playoffs. Kaya hindi talaga sanay itong si The Beast Calvin Abueva na ma-eliminate ng maaga at puro talo ang inaabot ng kanyang koponan. Marami naglalabas ang balita na itong si Calvin Abueva ay talagang stopover lamang dun sa dating Northport Batang Pier at dito nga sa bagong Titan Ultra Giant Risers, at mapupunta rin yan umano sa dalawang teams ng SMC na alinman sa San Miguel Beermen o kaya ay sa Barangay Ginebra San Miguel. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayaring trade kung saan mapupunta itong si Calvin Abueva pabalik sa mga SMC teams. Kahit pa sabihin umano na nasa protected list ito ng Northport Batang Pier na kinakailangang isole sa SMC. Napakadalas ding lumabas ng mga balita na mapupunta nga ito sa Converge Fiber Xers, at hindi naman ito itinatago ni Vice Governor Delta Pineda na talagang gusto niyang makuha itong si Calvin Abueva. Yun nga lang, hindi nagwo-workout yung mga trades na pinopropose nila mula pa dun sa dati niyang kupunan na Magnolia Chicken Templados Hotshots at dito nga sa Titan Ultra Giant Risers, na sinasabi mismo ng management na hindi na nila pakakawalan itong si Calvin Abueva, at dito na nga nila umano ito pagre-retirein. Sa ngayon, kung talagang gusto nilang mapanatili itong si Calvin Abueva, ay kinakailangan gumawa ng Titan Ultra Giant Risers ng paraan kung paano sila mananalo. Dahil kahit na sabihin mo na andyan pa rin si Joshua Monson, kung wala silang may dadagdag na isa pang added scoring firepower, lalo na sa big man position, ay talagang walang kapag-apag-asa na manalo ang Titan Ultra Giant Risers at makausad sa playoffs. Anong opinion mo dito sa malaking problema ng Titan Ultra Giant Risers? Dahil bukod sa lubog sila sa team standings sa 2 wins and 6 losses, ay parang nagkakaroon pa sila ng internal problem sa kanilang mga players. Lalo na pagdating umano sa endgame, dahil mali-mali ang mga desisyon na ginagawa ng kanilang 1-2 punch na sila Calvin Abueva, lalo na itong si Joshua Monson. At itong si Coach John Cardell, na siyang sinasabing humahawak ngayon ng matinding problema ng Titan Ultra Giant Risers, ay mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na mapahaba ang kanyang termino at hindi masibak sa pangalawang pagkakataon sa kanyang coaching career sa PBA?
At kung sakali nga na matutuloy ang pagkasibak nitong si Coach John Cardel, sino naman kaya ang mga pupwedeng pumalit dito sa pwesto ng pagiging head coach ng bagong koponan na Titan Ultra Giant Racers? Isa kaya ito sa mga lumulutang na pangalan na dating player ng Global Port Batang Pier o isang dating coach mula sa SMC na nasibak mula sa kanyang pwesto? At itong issue naman kay Joshua Monson na palaging nagpapatalo umano sa Titan Ultra Giant Racers sa mga close games ng kanilang koponan, ay tama ba yung binibigay niyang kumpiyansa sa kanyang sarili na pamunuan ng kanyang koponan na kahit na sabihin mo na 2 beses na siyang nagpapatalo ng laban sa Titan Ultra Giant Racers? Hindi nga alam ba talaga sinuwerte itong si Joshua Monson o talagang ayaw lamang nito na magpasapaw sa iba niyang kakampi, lalo na umano kay Calvin Abueva? Kaya nito ginagawa yung mga ganung bagay pagdating ng endgame na siya ang magte-take over para sa Titan Ultra Giant Racers. At ang sinasabi naman na pagkadismaya ni The Beast Calvin Abueva sa nangyayari ngayon sa kanyang koponan na Titan Ultra Giant Racers, na palagi na lamang nagkakaroon ng mga heartbreaking losses dahil na rin sa 2 close games na dapat ay malakas ang tsansa nila na manalo, pero dahil sa maling desisyon ng kanyang kakampi na si Joshua Monson ay nauwi sa pagkatalo, na bagay na naglugmok sa kanila ngayon sa ilalim ng team standings ng ongoing All Filipino Cup. Hanggang sa naaabot ang pasensya nitong si Calvin Abueva at matutuloy kaya yung ipinapahiwatig nito na gusto niyang matrade sa ibang koponan dahil sa pagkadismaya sa kanyang mga kampi, lalo na umano kay Joshua Monson na 2 beses nang nagpapatalo ng laro sa Titan Ultra Giant Racers at makabalik sa mga koponan na palaging nananalo. Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.